Welcome to my channel. Kung gusto niyo po ang ganito mga kwento, please like and subscribe and huwag pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga videos. Isang nakakakilabot na insidente ang gumimbal sa Australia noong Pebrero 2000, kung saan pinatay ni Catherine Knight ang kanyang asawa na si John Price sa isang brutal na pamamaraan. Sinaksak niya ito ng 37 na beses, sinapchap ang katawan nito at niluto upang ipakain sa kanilang mga anak. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang krimen, kundi pati na rin sa madilim na bahagi ng pag-ibig, galit at pagkasira ng isip. At ang kanyang mga gawa ay nauugnay sa kanyang masalimuot na kabataan. Bago natin pag-usapan ang kanyang kapanganakan, bigyan muna natin ng kaunting kwento tungkol sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina na si Barbara at si Jack Rohan ay nakatira sa New South Wales sa Aberdeen, isang konserbatibong bayan. Si Barbara at ang kanyang asawa ay may 4 na anak. Nagkaroon si Barbara ng isang relasyon sa pinakamatalik na kaibigan ng kanyang asawa, si Ken Knight, na naging iskandalo dahil sa kanilang konserbatibong bayan. Pinilit silang umalis sa bayan at lumipat. Ang 4 na anak ay nahati. 2 sa kanila ay nanatili sa kanilang ama at ang 2 naman ay nanatili sa kanilang tiyahin. Si Catherine Knight ay isinilang nagmula kina Ken at Barbara noong October 24, 1955. Siya ay kambal kasama ang kanyang kapatid na babae. Nang mamatay ang dating asawa ng kanyang ina, kinuha ni Barbara ang 2 anak na nakatira sa kanyang dating asawa at kinuha na rin ang 2 anak na nakatira sa kanilang tiyahin. Ngayon, may 6 na anak kasama si Catherine. Si Catherine ang bunso. Siya ay naapektuhan ng negatibo dahil sa kakulangan ng atensyon mula sa kanyang mga magulang at mga nakakatanda sa kanyang buhay. Si Ken ay may maraming problema at bisyo. Si Ken ay isang lasinggero na madalas ginagamit si Barbara. Minsan ay 10 beses sa isang araw. Nang si Catherine ay may 8 taong gulang, sinasabi ng kanyang ina sa kanya ang lahat ng detalye tungkol sa pang-aabuso ni Ken. Sinasabi rin niya kay Catherine kung gaano niya kinamumuhian ang mga lalaki at iniisip na sila ay basura. Sinabi ni Catherine na siya ay pisikal na inabuso ng ilang kamag-anak hanggang sa siya ay 11 taong gulang. Nang siya ay magdalaga, nakilala si Catherine bilang isang bully, physically and emotionally, sa ibang mga estudyante dahil sa kanyang hindi mapigilang galit. Nang magpasya ang kanyang ina na bumalik sa kanilang dating bayan, huminto si Catherine sa high school at kumuha ng trabaho sa isang pabrika ng damit. 1 taon ang lumipas, nakuha niya ang tinatawag niyang pangarap na trabaho at naging isang butcher sa isang katayan kung saan binigyan siya ng set ng mga kutsilyo. Nag-enjoy siya sa pagpatay at pagbalat ng mga hayop. Binibitin niya ang set ng mga kutsilyo sa itaas ng kanyang kama dahil gusto niyang andyan ang mga ito. Patuloy niyang ginawa ito sa buong buhay niya. Si Catherine ay 18 taong gulang nang ikasal siya kay David Kellett, na 22 taong gulang. Si Kellett, tulad ng kanyang ama, ay isang lasinggero. Gayunpaman, si Catherine ang nangingibabaw sa kanyang asawa. Bago ang kanilang kasal, binilaan ni Barbara si Kellett, ang ina ni Catherine. Dapat kang maging mapagmatsyag, baka patayin ka niya. Huwag mo siyang gagalitin o gumawa ng maling bagay at wala ka ng pag-asa. Mapapatay ka niya. Sinabi rin ni Kellett na sinabi sa kanya ni Barbara na si Catherine ay may sira sa ulo. Ang unang palatandaan na si Catherine Knight ay hindi talaga maayos ang pag-iisip ay nung gabi ng kanilang kasal, sinakal niya si David dahil nakatulog ito. Sa ibang pagkakataon naman, naging marahas ito sa kanya. Halimbawa, umuwi si Kenneth ng late mula sa isang dart competition, kaya pinukpok siya ni Catherine sa ulo gamit ang kawali. Pagkatapos ay sinunog niya ang lahat ng kanyang mga damit.
Umalis si David sa kanya hindi nagtagal matapos ipanganak ang kanilang unang anak na si Melissa Ann noong 1978. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang panganganak, nakita si Catherine na marahas na itinutulak ang stroller na may 1-day-old baby sa loob. Labis na nag-alala ang mga kapitbahay. Si Catherine ay dinala sa St. Elmo's Hospital at inilagay sa psychiatric ward sa loob ng ilang linggo dahil sa postnatal depression. Matapos siyang palayain, kinuha ni Catherine ang kanyang 2 buwang gulang na anak at inilagay ito sa release ng tren. Umaasang masasagasaan ito ng tren. Sa kabutihang palad, may nakakita kay Melissa. Nahuli si Catherine at ibinalik sa St. Elmo's Hospital. Pero nag-sign out siya 1 araw pagkatapos noon. Ilang araw pagkatapos nito, sinaksak niya ang mukha ng isang babae gamit ang isa sa kanyang mga panghiwa at pinilit ang babaeng ito na dalhin siya sa Queensland para hanapin si David Kellett. Siya ay naaresto at dinala sa psychiatric ward. Pero kalaunan ay pinakawalan siya at iniwan sa pangangalaga ni David. Si Kellett at ang kanyang ina ay bumalik upang alagaan si Catherine. Nagsama sila ng 4 na taon at nagkaroon ng pangalawang anak, si Natasha Marie. Ngunit nagtapos din ang kanilang relasyon na makakuha si Catherine ng trabaho bilang butcher at nagsimula ng relasyon kay David Saunders, isang minero na 38 years old. Umalis si David Saunders sa kanyang apartment at tumira kasama ni Catherine at ang kanyang 2 anak. Ngunit hindi binitawan ni Saunders ang apartment niya. Ikinagalit ito ni Catherine at pinatay ang 2 buwang gulang na tuta sa harap ni Saunders bilang babala kung ano ang kaya niyang gawin. Noong 1988, nagkaroon sila ng anak na babae, si Sarah. Bumili sila ng bahay na nilagyan ni Catherine ng mga dekorasyon ng mga balat ng hayop, mga bungo, at mga itak. Nagtalo sila mag-asawa dahil dito. At sinaksak ni Catherine si Saunders sa tiyan, ngunit siya ay nakaligtas at nagsimulang lumayo at magtago. Ilang taon ang lumipas, nakipag-date si Catherine kay John Chillingworth. Nagkaroon sila ng anak na lalaki, si Eric. 3 taon silang kasal bago siya umalis upang sumama sa isang lalaki na naging karelasyon niya, si John Price. Si John Price ay may 3 anak nang magkaroon siya ng relasyon kay Catherine. 2 sa kanyang mga anak ang nakatira sa kanya. At noong 1995, lumipat si Catherine kasama ang kanyang mga anak sa bahay ni Price. Alam ni Price ang tungkol sa marahas na ugali ni Catherine. Pero mahal na mahal niya si Catherine at ng kanyang mga anak. Nais ni Catherine na ikasal sila, ngunit tumanggi si Price na pakasalan siya. Kaya bilang ganti, nagpadala si Catherine ng mga video ng luma at hindi na ginagamit na medical kits na ninakaw ni Price mula sa kanyang trabaho. Kaya't natanggal si John Price sa kanyang trabaho. Nakipaghiwalay siya kay Catherine, pero sa kalaunan, nagbalikan sila. Noong Pebrero 2000, sawa at napagod na si Price sa pang-aabuso ni Catherine matapos siyang saksakin. Napagtanto niyang tatapusin na talaga niya ang relasyon niya kay Catherine. Muli niyang pinalaya si Catherine mula sa kanyang bahay. Sa katapusan ng Pebrero, kumuha si Price ng restraining order laban kay Catherine dahil ayaw niyang malapit siya o ang kanyang mga anak dito. Sinabi pa niya sa kanyang mga katrabaho na kung hindi siya pumasok sa trabaho kinaumagahan, maaaring dahil pinatay siya ni Catherine. Nakiusap ang mga kaibigan niya na wag na siya makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon at sa halip ay tumawag ng pulis. Pero umuwi pa rin si Price. Nang umuwi siya, napagtanto niyang wala ang kanyang mga anak, na hindi karaniwan dahil dapat ay nandito sila. Nalaman ni Price na ipinadala ni Catherine ang mga anak niya sa bahay ng kaibigan para mag-sleep over.
Pumunta si Price sa bahay ng kanyang kapitbahay at uminom ng beer habang nagkukwentuhan. Sa kalaunan, umuwi siya at natulog. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil kay Catherine na nakasuot ng lingerie. Nagkaroon sila ng pagtatalik. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Naalala ng kanyang mga katrabaho ang sinabi niya. Nagpadala sila ng pulis sa kanyang bahay. Nang tingnan ng mga pulis ang bintana, nakita nila ang dugo sa lahat ng dako. Nakita ng pulis si Catherine Knight na natutulog. Uminom siya ng maraming sleeping pills. Bagaman sinaksak ni Catherine si Price ng 37 beses, wala siyang naaalala mula sa nakaraang gabi. Napag-alaman ng pulis na sinubukan ni Price na tumakas. Ngunit siya ay sugatan at labis ang kanyang pagdurugo. Hinila siya ni Catherine pabalik sa silid. Wala pang nakitang ganito kabrutal ang mga pulis. Ang ginawa ni Catherine Knight sa kanya ay talagang kasuklam-suklam. Matapos niyang patayin si Price, inalis niya ang balat ng kanyang katawan at isinabit ito sa isang hook ng karne. Katulad ng ginagawa niya sa mga hayop noong nagtatrabaho pa siya sa tindahan ng karne. Pinugutan din niya si Price at kasama ng kanyang ulo, niluto niya ang ilang bahagi ng kanyang katawan at nilaga ito. Inayos niya ang mesa at isinulat ang mga pangalan ng kanyang mga anak sa tabi ng bawat plato. Nais niyang kainin ng kanyang mga anak ang kanilang ama. Natagpuan ng pulisya ang mga bahagi ng katawan at ulo ni Price na niluluto sa isang palayok na puno ng mga gulay. Pinutol din ni Catherine ang mga binti ni Price at iniwan ito nakaposisyon na parang pambabae. Na sa kalaunan ay itinaguhit sa korte bilang isang akto ng paglapastangan. Siya ay dinala sa psychiatric section ng ospital. Nang siya ay gumaling, siya ay sinampahan ng kaso ng pagpatay. Noong 2001, hinatulan ni Justice O'Keefe si Catherine Knight ng habang-buhay na pagkakakulong ng walang parol. Na may utos na ang kanyang mga dokumento ay tatatakan ng hindi kailanman palalayain. Siya ay kasalukuyang nasa isang all-women's prison sa Silverwater Women's Correctional Center sa labas ng Sydney, Australia. Siya ang kauna-unahang babae sa Australia na nakatuloy ng habang-buhay na sustensya. Ngayon, siya ay 67 taong gulang at patuloy na naniniwala na siya ay inosente at walang sala. Dito na po natatapos ang aking kwento. Kung nagustuhan niyo po ito, please like, share, and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat po.